Isang private campsite na may napaka-raw na ambience ang ating pupuntahan sa episode na ito. Sa loob ng campsite ay merong cave na pwede nyong ma-explore. Solid nitong place na to. Sana ay mapangalagaan ito kahit na dagsain ng mga turista. Napakaganda at napakalinaw na ilog na pwede nyong liguan. At nakakamanghang rock formations na kung saan tayo ay magka-camping para magpalipas ng gabi. Isang camping experience na nag-uumapaw sa adventures ang ibabahagi ko sa inyo. Samahan nyo ako na mag-relax at ikalma ang kaisipan sa video na ito. Kaya wag na nating patagalin pa. Kung moto camping adventure ang hanap nyo, tara at samahan nyo ako. Ako nga pala si Clyde at ito ang isa na namang kwento ng relaxing at kapanapanabik na moto camping adventure. It's a lifetime searching for the beauty and pain. It's a long way to the last word of a never-ending page. It's like looking at your scars. Solid ng ilog. Grabe. Napakaganda. Napakalinaw ng ilog. Andito tayo ngayon sa Norsagaray, Bulacan. At tingnan naman. Napakaganda. Yung dinaanan natin kanina, medyo challenging din yung mga rough road. Combination ng sementadong daan at rough road. At tayo ngayon ay nasa isang private campsite na i-share ko sa inyo mamaya. Ganda talaga ng tubig, pakalinaw. Ang magiging spot natin ngayong araw ay isang private campsite dito sa Norsagaray, Bulacan. Ang pepestuhan natin ay doon sa taas at first time nating magka-camping sa rock formation. Kaya excited ako. Pero talaga grabe, napakaganda ng ilog na to. Pakalinaw. Yung tubig dito ay nagmumula sa Angat Dam. Kaya for sure ay napakalalim yan. Pero kalmado naman yung tubig at hindi naman basta-bastang pinaliliguan to. Kailangan ay may bantay at may abiso. So bukas subukan natin maligo dito, kahit dito sa mga mababaw na parte lang, para ma-experience lang natin. Pero sa ngayon,
mag-prepare muna tayo ng ating magiging campsite. Nasa likod natin ay mga rock formation, at itong spot na to, ito yung magiging campsite natin ngayon. Dito tayo mag-set up ng ating shelter, tamang tama sa sunset. Napakaganda ng kalangitan, kulay rosas. Set up na tayo ng ating shelter habang meron pang kaunting liwanag, at mamaya ay mag-prepare na tayo ng ating magiging dinner. Mabilis lang naman yung pag-set up natin ngayon kasi tent yung gagamitin natin. Nakapag-set up na tayo ng tent, at ngayon naman ay magpe-prepare na tayo ng ating dinner. Meron tayong baon na butane, pero parang mas preferred kong mag-siga ngayon kasi dito sa paligid ay napakaraming mga tuyong kahoy. Nagkalat sila dito, so marami tayong mga materyales na pwedeng maging panggatong. Kaya kahit may dala tayong butane, magsisiga tayo ngayon. Meron na tayo ditong panggatong at nakaset na yung ating pinaka kitchen. Ngayon naman ay isa-set up na natin tong ating magiging stove. Ito yung lagi natin ginagamit kapag nagsisiga tayo, yung portable griller na ina-assemble natin bilang isang stove. So dito natin ilalagay sa inulma ko na parang lutuan na gawa sa mga bato. Tapos ito yung magiging panggatong natin. Napakarami nito at sobrang tuyo kasi yung area na to ay cleaner up nila nung
sinimulan nilang gawin itong campsite. So speaking of campsite, mamaya nga pala ay isi-share ko yung detalye dito sa campsite na to, at magbibigay na rin ako ng mga information about sa campsite na to. At napakaganda ng lugar, napakalawak. Ito ay bago pa lamang, so kakabukas lang ngayong taon. Ayan, set up muna tayo ng ating magiging dinner ngayong gabi. Nakasalang na itong ating sinaing. After nito, i-prepare na rin natin yung ating ulam. Simple lang ang ulam natin ngayon. Sa tumbler na to ay nagbaon lang ako ng ham at ng hotdog. Iprituhin lang natin siya. Tapos meron na tayong kanin para makapag-dinner na kagad tayo. Wala akong ibang maisip kundi ito lang ang baunin. At tinamad na rin akong bumili kanina kasi nga anong oras na rin tayo nakaalis. Ayan, tsaka muna tayo sa mga prito-prito. At okay lang naman yan kasi paminsan-minsan ay kailangan din natin maging simple sa ating dinner para makatipid tayo ng oras at makapagpahinga tayo ng maaga. Bago tayo magsimula mag-dinner ay kinabit ko na yung ating fly tarp para mamaya after nating kumain ay naka-ready na yung ating tulugan. So ito yung ating hapunan ngayon. Nagsahing ako ng kanin ko,
Tapos ito yung ating ulam. Ayan. Hotdog at saka ham. Simpleng prito-prito na lang muna tayo ngayon para at least makapagpahinga tayo na maaga. Kasi bukas ay marami tayong gagawin. Mag-caving tayo at pupuntahan uli natin yung nakita nating ilog kanina. So lahat ng yon ay nandito lang sa loob ng campsite na to. Kung napansin nyo kanina yung pagdating natin dito sa spot natin, yung medyo maliwanag pa, ay napakaganda ng rock formation na nasa likod natin. Ngayon ay hindi nyo na siya masyadong maaninag, so bukas ng umaga papakita ko sa inyo yung napakaganda nating spot. Nasa likod natin talaga literal na napakalaking bato, at nandito tayo sa bungad kasama yung motor natin, at meron tayong tent. Dito tayo nag-camping. So napaka solid na spot. Talagang nung pinipicture ko pa lang, nung nagpipitch ako ng tent, sabi ko solid tong spot na to. First time ko mag-camping sa isang rock formation, kaya talagang isa to sa best na spot na napwestuhan ko. At take note ha, hindi ito raw spot. Ito ay isang private campsite. Private campsite, pero kung makikita mo lang yung dinaanan ko kanina, talaga naman napakahirap ng daan. Parang naghahanap ka rin ng raw spot. Although kayang-kaya naman ng ating XRM, kasi para dyan talaga yan. Kaya hindi ko muna dinala yung ating NMAX, kasi nga alam ko yung spot na to ay ganito yung itsura. Parang raw spot din. So sulit, grabe. At ang maganda pa rito, 100 pesos lang ang entrance fee dito. Unlike ng mga pinuntahan natin na mga campsite na medyo pricey, pero no choice tayo kasi nga kailangan nating mag-camping sa isang isang spot na kung saan ay hindi tayo mahirapang hanapin, kasi nga diretso trabaho tayo after ng camping natin. Kaya nasasabi kong no choice tayo talaga. Pero ito, promise, para kang nasa raw spot. Bukas ay na-explore pa natin ng maigi itong campsite ito. Napakalawak nito, grabe. Siya nga pala itong spot na to, kung saan tayo nakapwesto ngayon, ay napapaligiran ng mga rock formation. So meron kasing tatlong spot na pwede mong pagcampingan dito sa campsite na to. Isa ay yung nadaanan natin na manggahan, yung napakaraming tanim na mangga na spot doon sa baba. Pangalawa ay itong mga rock formation na to kung saan tayo nakapesto. Pangatlo naman ay yung doon sa baba, yung pinuntahan natin na ilog, na napakaganda at napakalinaw na ilog. Pero hindi mo nga lang maisasama yung motor mo doon sa campsite sa may bandang ilog, kasi hagdan na yung pababa niya. Wala siyang daanan ng kahit anong sasakyan. Iiwan mo yung motor dun sa may bungad, at pagkatapos ay bababa ka dun sa may ilog, at mayroong mga spot dun na pwede mong pagcampingan. Ito nga palang boots na gamit natin ay locally made, gawang Marikina from Stitch Sole. Ayan, pure leather, tapos napakakapal ng kanyang swelas.
Ito yung lagi nating ginagamit sa mga moto camping adventure natin. Kasi yung ating lumang boots ay bumigay na. Yung nabili natin sa ukay-ukay. Pero napaka-solid din nun. Mura lang natin nabili yun. Parang 100 plus lang. 100 pesos lang. Pero ang problema kasi imported siya. At iba yung kanyang midsole. Iba yung kanyang swelas. So nung bumigay siya, trinay nating ipa-repair sa stitch sole kasi nagre-repair din sila. Pero hindi na kayang palitan yung midsole. Kaya ang ginawa nila ay pinalitan na lang nila yung tahi. Pinulido na lang nila yung tahi. Pero bumili na rin tayo ng bago nating boots nung dinala natin yung luba natin. Kasi nga kailangan natin to sa mga adventure natin. Grabe, napaka-solid ng boots na to. Protektado yung paa mo. Tsaka napakaganda ng design. Ito yung nagustuhan ko kasi kahawig siya ng Air Force 1 ng Nike. Yung design niya. Pero leather. Yan, solid. At siya nga pala, maraming salamat sa mga nanood ng mga previews natin ng mga uploads. At sa mga nagko-comment, maraming salamat sa inyo. Lahat yan ay nababasa ko at sa abot ng aking makakaya ay gustong-gusto kong replyan kayo lahat. Kasi natutuwa ako at nagko-comment kayo sa mga video natin. Sobra ko kasing na-appreciate yung mga comment ninyo. Kahit nga simpleng like lang masaya na ako. Pero pag nakakabasa ako ng mga comment at natutuwa kayo sa mga nilalabas nating video, grabe yung saya ko. Kaya maraming salamat sa mga laging nagko-comment sa mga video natin. Alam nyo yan kung sino kayo at kahit hindi ko naman isa-isahin, thankful naman ako na nandyan kayong lahat. Kahit yung mga silent viewer natin, appreciated ko yan. Sa mga nagtatanong nga pala kung kailan uli kami magsasama ni Direk Gino at kung kailan ako makakasama sa Team Tiwalag, hindi ko pa alam. Hindi pa kasi magtugma yung schedule namin Napakalayo kasi ng norte para sa akin, para dumayo doon ng basta-basta. Kailangan ko ng medyo mahaba-habang araw para doon at kailangan din sumakto sa schedule nila. Pero soon magkakasama-sama din kami kasi may tent na ako Tiwalag na rin tayo Pero konting kapit pa sa bushcraft. Talagang hindi mawala sa atin yung pagbo-bushcraft na yan Kaya nga nasabi ni Brother Eli, parang natatakam yung katawan ko namin kapag nakakita ng panggatong, ng tuyong kahoy. Parang andun yung instinct na gumawa ng something gamit yung mga materials na yon. Kahit ako pag nagka-camping ako sa mga private campsite, talagang pag nakakita ako ng kahoy, parang may nagpa-pop up sa isip ko na gawin o parang gusto kong mayroong maging project out of that material. Hindi ko alam bakit ako o nasanay na rin siguro ako. Kagawan naman talaga ni Direk Gino to Siya yung pasimuno nito na-addict tayo. Pero hindi, seryoso. Masarap at masaya rin naman talaga mag bushcraft. Kahit maliit na porsyento lang ng activity ay bushcraft. Okay na sa akin yon. Kasi hindi naman talaga tayo pure na bushcrafter. Parang gusto ko lang magkaroon ng skills na kagaya sa kanila. Hindi man totally kagaya ng ginagawa nila, at least meron tayong knowledge at skills sa ibang mga basic na bagay. Kaya okay lang. Ang importante nga, 'di ba? Nag-i-enjoy lang tayo dito sa ating channel. At ang importante ay nanonood kayo sa akin. Kaya ito, para sa inyo 'to. Hap.
Dito na tayo sa loob ng ating tent. Sinarado na natin yung ating pintuan. So, all set na rin naman tayo. Nakaligpit na yung ating mga gamit. At busog na tayo. So, pahinga muna tayo. Tapos, magkita-kita tayo bukas. At marami tayong gagawin bukas. At marami akong ipapakita at ikukwento sa inyo tomorrow. Ayan, pahinga muna tayo. At kita-kita tayo bukas. Good night. Ay, sarap patulog. Ganda ng spot natin. Grabe, tingnan nyo naman. Sa likuran natin ay isang napakalaking rock formation. Doon, meron ding rock formation doon na ginagawa nilang view deck. Gaya nga ng sabi ko kagabi, ito ay isang private campsite. At dinedevelop pa lang. So, kakabukas pa lang niya. I think nung mga bandang December siya nag-open. Napakaro pa rin ng spot na to. Kahit na private campsite siya, pag tinignan mo yung kapaligiran niya ay napakaro niya tignan. Kahit nga lang itong naging spot natin, hindi mo akalaing nasa loob siya ng private campsite. Kasi bibihira lang yung isang campsite na merong mga rock formation sa loob, sa mismong property. Ito, dalawa pa. Gaganda, sobra. Kaya ito yung napili kong spot compared dun sa banda dun sa may ilog. Kasi meron ding camping grounds dun sa may ilog. Ang problema nga lang, hindi natin maibababa yung ating motor. At may isa pang camping grounds dun sa may entrada nitong campsite, yung manggahan doon. Pwede rin mag-camping doon. Paka-solid ng spot. Ito yung first time na mag-camping ako sa isang ano bang tawag ito? Hindi mo siya matatawag na cave Although mayroon siya mga parang pasukin na maliliit na butas. Pero mas may halin tulad ko siya sa isang rock formation na spot. Pakaganda. Solid, solid. Grabe tong lugar na to. Kaya dun sa mga nagbabalak na pumunta dito, meron meron dalawang option. Pumunta kayo ngayon na ganito pa yung itsura niya, na napakaro pa para doon sa mahilig sa mga raw spot. Puntahan nyo yung lugar na to at napaka fresh pa niya. Wala pang mga infrastructure na binibuild. Talagang as is pa siya. Yung mga kalsada andyan na, passable na siya at maayos naman kasi nga nag-invest yung may-ari dito sa talagang daanan papunta dito. Pero kung habol nyo ay raw spot na camping site na pribado, may sasuggest ko to.
Ngayon, dun sa mga medyo maselan, gaya ng naghahanap sila ng CR, o di kaya gusto nila ng magandang mga palamuti sa campsite, maghintay lang tayo ng kaunting hindi ko alam kung araw o buwan, kasi tuloy-tuloy yung gawa nila dito sa campsite. Doon nga sa may ilog, nag-build na sila ng parang malaking bahay dun sa mismong bato, at tanaw na tanaw mo yung ilog dun sa bahay na yon. Kasi maraming nag-i-inquire sa kanila, sabi ni sir, na kung meron nga daw marerentahan na bahay dito sa mismong campsite. Wala pa silang ganon, puro tent pitching pa lang, kaya yung iba ay nag-aalangan na pumunta dito. Pero eventually, pag nagawa na yung bahay na yon, ay dadagsain tong campsite na to, para dun sa mga hindi mahilig sa rose pot, ha. Pero kung rose pot talaga ang hanap nyo, nako, ito, napakaganda, napaka-raw. Mag-prepare lang tayo ng ating breakfast, at bago tayo umuwi mamaya, siguro ay magpa-pack up tayo, tapos bababayin uli natin yung ilog para tingnan natin kung makaligo tayo. At yung caving na sinasabi ko ay susubukan natin mamaya, tignan natin. Pero for the meantime, dito muna tayo, mag-prepare tayo ng ating breakfast at explore natin tong mga rock formation dito. Ang breakfast pala natin ngayon ay itong saging at itong patatas, tapos luncheon meat. Pero bago yan, magpapakulo muna tayo ng mainit na tubig para sa ating kape.
So, saan pa ba magandang kumain bukod sa spot na to? Tignan nyo naman. Tanaw na natin yung buong kabundukan. Nandito tayo ngayon sa tuktok ng rock formation na to. Dito tayo mag-aalmusal. Pinaka the best spot para kainin ang ating prepare na breakfast. Grabe, tignan nyo yan, oh. Tanaw natin. Napakaganda. Busog. Literal na busog. Busog yung tiyan ko at busog yung mga mata ko sa naging tanawin natin. At itong naging spot natin kung saan tayo nag-breakfast. Baba na tayo kasi medyo tumatapat na yung araw para mapuntahan na natin yung ilog doon sa baba. Pero bago yan, magliligpit muna tayo dito kasi after nating mag-ilog ay diretso uwi na tayo. So papack up na tayo at ipapakita ko sa inyo yung ilog mamaya. Tara na, baba na tayo. Ay. Kailangan na natin palitan tong airbed natin. Butas na. May ginawa pala tayong modification dito sa ating tent. Yung stock kasi na kasama na pole nito ay fiberglass lang. So binila natin siya ng aluminum. Hindi siya sukat dun sa frame ng ating tent pero ginawa natin ng paraan. Pumutol lang tayo ng isang segment para sa dalawang mahabang pole. At itong maiksi ay 3 segment ang pinutol natin. Kasya naman siya dito at sa tingin ko ay mas matibay ito. Kapag 2 layer ang dala nyong tent ay ganito siya iligpit. Yung fly tarp o yung pinakaunang layer, yun yung muna yung tatanggalin nyo. Tapos saka nyo siya ilalatag ng maayos sa loob ng inner layer ng tent nyo. Kapag nalatag nyo na ng ganyan, pwede nyo na isara yung zipper at saka nyo tanggalin yung mga pegs. At yung mga pole naman ay ilalagay nyo sa gitna habang niro-roll nyo yung tent para kasama na siya dun sa pinaka bag or pouch ng inyong tent. Bago tayo bumaba dun sa pinakailog ay may papakita muna ako sa inyo isang spot na pwede rin pagcampingan. Ito ay nasa likod lang nung rock formation na
pinagspatan natin, yung dun sa may harap, at ito yung kanyang likuran. Isang malawak na parang raw spot din, at marami pang mga rock formation dun sa baba. Silipin natin. Ang lawak pa ng pwedeng i-explore dito. Kung nakikita nyo yung bato-bato na to, ito yung likuran nung naging campsite natin kagabi. At meron pa dito sa baba. Ayun o, may isa pang rock formation doon sa baba. Ito yung daan papunta doon sa ilog. Hindi naman ganun kahirap at hindi naman ganun ka-technical yung pagka rough road niya. Kaya naman ng mga di manual na motor. Pero kung dadahan-dahanin nyo, kahit scooter kaya dito. Ang hindi ko lang sure ay kung kaya nga ba ng mga sedan o yung mga kotse. Kasi merong mga slope na talagang matarik at sharp curve doon sa may bandang pababa na ng ilog. Kaya Dedeng, isang kaway naman dyan. Punta po kayo. Pakabait yan si Kuya Dedeng. Ako, asikaso kayo dito. Buksan na natin ating ilaw at medyo madilim daw dito. Yan. Bawal hawakan yung ano ha. Bawal yun eh. Oho, bawal awakan itong mga stalagmites. Dahil napaka-sensitive niyan at wala na makakakita. oho. Ayan. Adventure to. Kung gusto niyo ng mga ganitong mga exciting na adventure, grabe, napaka-solid dito. Yung malaki ba yung bagay? Kailan malaki? Oo. Oo nga pala, may isa pang kuweba dito na hindi pa nila na-explore nila Kuya Dedeng. Pero soon ay mapupuntahan nila yan. At may open na rin para sa inyo. Oo, pakalabig ah. Parang may aircon ah. Ganda. Solid. Ganda. Ayan o. Medyo klaro naman at malinaw naman sa GoPro natin. Pero, ayan, kumikinang-kinang yung wall. Ang tawag dyan ay stalactites. Kapag nasa baba ay stalagmites. Ayan. Sila ay napoporma. Sobrang tagal. Daang-daang taon bago maporma yung mga ganyang struktura. Gawa ng kalikasan yan. Ganda. Solid nitong place na to. Sana ay mapangalagaan ito kahit na dagsain ng mga turista. Ay sana ma-preserve yung ganda at pagiging natural ng lugar na to. Labas na tayo. Pinauna ko na si Kuya Dedeng para ma-experience natin yung paglabas dito sa cave ng mag-isa. Hindi naman siya nakakatakot at hindi naman sobrang haba ng gagapangan. Kaya naman. At parang ilang metro lang yata yung distansya mula doon sa entrada papunta dito sa pinaka main chamber ng cave na to. Ayan, labas na tayo. It's a one-way ticket on the runaway train. It's a lifetime searching for the beauty and pain. It's
It's a long way to the last word of a never-ending page. It's like looking at your scars to remind you of your strength. The road leads you where you need to go. The heart tells you what you already know. Here's to miracles for diamonds. Heroes take the long way home. It's like street lights on the highway in the middle of the night. You'll find your way to heaven if you're following the signs. It's not about the pot of gold, some things you can't chase. It's about the simple kindness you give to everyone.